Okay, welcome back to my channel mga kapito. Sa ngayong araw, pag-uusapan natin ang timeout. Okay? Kung paano pagsusulat ng timeout sa score sheet. So yung timeout ay party pa rin ng score sheet. Okay? So ngayong araw, ako ay naghanda ng board. Okay? Hindi siya whiteboard, kundi yellow board. Okay? Para makita natin kung paano ba yung paglalagay ng timeout. Okay? So, kailan ba tayo magkakaroon ng timeout, mga kapito? So, magkakaroon lang tayo ng timeout ay during ng dead ball. Okay? So, bago yan, nalagay muna natin yung box. Kung mapapansin nyo mga kapito, sa upper side, sa left side ng score sheet ay may nakalagay dyan na timeout. Okay? Time out. Okay? So sa timeout, mayroon dyan na box. Mga box. Okay. Sa unang box, yan, ay dalawa ang nakalagay. Dalawang box. Okay? Sa sunod na box, nakalagay ay tatlo. Yan. 1, 2, 3. Okay? At sa pangatlong box, sa baba, nakalagay tatlong box din. Okay? So ano po yung unang box? Unang box, ito yung first quarter. Okay? Unang box, ito yung first quarter or first half. Okay? So ito yung H1 or first half. The second box, andito yung H2 or second quarter. Okay? At sa baba, ito yung OT or overtime. Okay? Kuha nyo ba mga kapito? Kita nyo ba? Clear ba? Okay? So, tulad ng sinabi ko kanina, paano ba mag-grant yung timeout? Okay? So, magkakaroon lang siya ng timeout ay during ng dead ball or in-stop ng referee yung laro. Or halimbawa, yung team A nag-request ng timeout. Halimbawa, yung ball ay nasa kanila, then pag-shoot ng team A at yung ball ay nasa team B na, nung nag-shoot yung team B, so after nag-shoot ng team B, pwede na silang mag-timeout yung team A. Okay, or nagkaroon ng foul at in-stop ng referee yung laro, so that's the time na pwede na mag-timeout. Okay? Nakuha nyo ba mga kapito? So, ganito yun mga kapito. Halimbawa, si coach sa first quarter ay nag-request ng timeout. Okay? So, sa game clock, ang nakalagay doon ay 8 minutes. Okay, 8 minutes. Okay. Sa game clock, 8 minutes nang nag-timeout halimbawa si Team A. Team A, coach. Nag-timeout. So, anong ilalagay natin dito mga kapito? 8 minutes. So, ang ilalagay natin dito ay 2. Okay? Bakit naging to? Kasi 8 plus 2 is 10. Okay, sa first quarter or bawat quarter ay 10 minutes lang yung game clock or yung laro. Okay? So ito yung timeout na to, mga kapito. Ito na yung paglalagay ng timeout. Ito na yung pinaka-updated nila ng PIVA rules. Okay? So
Kuha nyo ba mga kabito? So halimbawa si team coach ay nag-request ng timeout at ang nakalagay sa game clock ay 8 minutes. So 8 minutes, ilalagay natin dito ay 2. Okay? Bali ito yung na-consume na minuto nung nag-timeout si coach A. Okay? So palagay natin nagkaroon ng natapos na yung laro sa first quarter. So pupunta tayo sa second quarter. Halimbawa sa second quarter, nag-request naman si coach ng timeout, pangalawang timeout. So halimbawa nakalagay sa second quarter ay 2 minutes. Okay? 2 minutes. Nagta-timeout si Coach A. Okay? So, ang ilalagay natin dito ay 8. Okay. Ibig sabihin, 8 minutes na yung na-consume nung nag-timeout sila. Okay? Kuha nyo ba mga kapito? So, halimbawa, ang tanong, halimbawa, paano kung hindi na consume or hindi nag-time out si Coach A sa first quarter? Paano ilalagay dito mga kapito? Halimbawa, hindi nag-request ng time out si Coach. So, ang ilalagay natin dito ay sa new rule, Viva rule ay 2 guhit. Okay? So, ibig sabihin, pag may ganito, hindi siya nag-time out or walang time out na nangyari. Okay? So, ganun din dito. Halimbawa, sa first and second quarter, walang time out. Hindi nag-time out si coach. So, ilalagay natin ganyan. So, ibig sabihin, walang time out na nangyari sa first and second quarter. Okay? Kuha nyo ba mga kapito? Okay. So, halimbawa naman, dito na tayo sa second half or third quarter na tayo. So, halimbawa, ganun din, si Coach A, nag-time out. Halimbawa, third quarter, nag-time out si Coach A ng halimbawa 5 minutes. Okay, 5 minutes yung sa game clock. So ilalagay natin dito ay 5. Okay? Kuha nyo ba mga kapito? 5. Ngayon, bakit sa first half ay 2 at bakit dito sa second half ay 3 box yung nakalagay? Okay? So bali, ang first half kasi ay 2 timeout ang pwede. Okay? Sa second half ay 3 yung timeout ng coach or ng team na pwede nilang i-request. Okay. Okay, tandaan nyo mga kapito, sa first quarter 2 timeouts. Sa second quarter ay 3 timeouts. Okay? At saka, remind ko rin pala, tulad ng sinabi ko sa una kong vlog doon sa score sheet, ang gagamitin natin ay 2 klase ng ballpen. Okay? Isang red at saka isang blue or black. Okay? So, ang unang gagamitin natin ay red sa pagsusulat. Followed by blue. Okay? Then red ulit sa second half. Okay? Then blue, then red. Ganyan. Basta 2 klase ng ball pen, red and blue or black. Okay? So, halimbawa, tanong naman, halimbawa, hindi nagamit ni Coach A yung timeout dito.
sa first and second quarter. Ang tanong, pwede bang dalahin dito sa second, pwede bang idagdag dito itong sa first quarter, pwede bang dalhin sa second quarter yung timeout dahil hindi nila nagamit? So ang sagot mga kapito ay hindi pwede. Okay? So halimbawa hindi nagamit sa team A yung timeout nila sa first quarter, so hindi na cancel na yan kung pupunta na dito sa second half. Hindi na nila pwedeng i-add or gamitin dito sa second half yung timeout nila sa first half. So hindi na siya madadala. Okay? So ang mangyayari kung hindi nila nagamit to first and second quarter, sa second half, sa third quarter, so dito na lang magagamit na nila to. Okay? Ito na lang, bali 3 na lang yung timeout nila. Okay? 3 na lang. Hindi na 5. Okay, kasi hindi siya maki-carried out or madadala dito or ma-add dito sa second half. Kuha nyo ba mga kapito? Okay, so halimbawa walang time out na nangyari sa buong laro, first, second hanggang fourth quarter. So ilalagay natin dito ay kakross out natin to ng ganyan. So ibig sabihin walang time out na nangyari. Okay mga kapito? Kuha nyo ba? So ngayon dito tayo sa OT. Okay, OT. Yan, OT. Sa OT naman mga kapito, pag overtime, bali ang timeout ng both teams ay tig-isa na lang. Okay, halimbawa team A saka team B, team A saka team B. Okay, tig-isa na lang. Okay, halimbawa si team A nag-time out, halimbawa under 6 minutes na yung consume, tapos si team B naman sa kabila, halimbawa nag-time out, halimbawa ito yung time 8, ito yung kay team B, nag-time out siya ng halimbawa 4, consume na lang 6 minutes, so tig-isa lang sila mga kapito sa overtime ha. Tig-isa na lang, hindi na siya 2 or 3. Kuha nyo ba mga kapito? Susundan nyo ba? Okay? So ganun lang mga kapito ang paglalagay ng timeout sa score sheet. Okay? Sa first quarter, dalawang timeout. Second quarter or second half ay 3 timeout. At sa overtime ay tig-isang timeout ang both teams. Okay? Kuha nyo ba mga kapito? Okay. So, ganun lang mga kapito ang sa timeout natin. Okay? Dadagdag ko lang kasi minsan may mga sa mga coach natin or sa teams natin na nagre-request sila ng timeout, tapos andun sila sa bench nila sa malayo, lumisigaw, timeout kami. So pag ganyan po, minsan hindi nare-recognize or naririnig ng table official, kasi minsan halimbawa maingay, kaya yung crowd maingay, so humihingi ng timeout si coach. So, hindi siya marirecognize. So, ang pinaka-proper po mga kapito, mga coach, halimbawa, ang pinaka-proper po na hihingi kayo ng timeout ay lumapit po kayo sa may table official na marirecognize kayo ng table officials. Okay, na humihingi po kayo ng timeout. Okay, so, wag tayong yung parang sisigawan natin yung mga table official. So parang hindi siya proper din na ganon, na parang nasa malayong lugar, di ba? Nagsisigawan. So hindi po masyadong proper yung ganon.
Kung hihingi po tayo ng timeout, lapit po tayo sa table official, malapit sa table official, yung makikita tayo na humingi tayo ng timeout. Okay? So, sino ba yung pwedeng humingi ng timeout? Unang-una ay yung coach. Okay? Yung head coach. Then, pangalawa, yung assistant coach. Okay? At yung pangatlo ay yung captain ball. Halimbawa, hindi available si coach, yung assistant coach. Pag hindi available yung assistant coach, yung captain ball. Okay, sila po yung mga authorized na humingi ng timeout. Okay? Kasi hindi po pwede yung mga teams, kung sino lang sa teams ay hihingi ng timeout. So hindi po pwede yon yung ganong pamamaraan. Kasi sumusunod po tayo sa tamang proseso o sa rules na binibigay sa atin ng FIBA rules. Okay? So sana may natutunan tayo mga kapito ng konti dito sa aking sinishare na video. At marami pong salamat sa patuloy niyong pagsuporta. Naway patuloy niyo pong suportahan ang channel na to at patuloy niyo pong i-share din sa iba na ang ating video para po makarating at maabot sila, lalong-lalo po sa ating mga aspirant referee o yung mga gustong mag-referee. Okay? At gayon din syempre sa ating mga manunood sa mga basketball fanatics natin or mga mahilig sa paglalaro ng basketball at ay maabot nila or malaman nila na ganito pala yung mga rules sa loob ng court. Okay? Basketball. Okay, maraming pong salamat guys. Patuloy niyong pagsuporta. And kung nagustuhan niyo po, pwede po kayo mag-comment below kung ano po yung pwede niyong or gusto niyong itanong. At sinasagot ko naman po. Okay? Or may gusto kayong video na gusto niyong pag-usapan. So, comment nyo lang po at pag-uusapan po natin. So, maraming salamat po mga kabito. God bless and see you on my next video. Thank you.